Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Basta Guwapo, dito sa ating dula, Super Pipita. Oh, sir. Nandyan ka na pala. Hindi kita napansin Paano kasi hindi ka umimik? Huwag mong laging pinupunasan ng bagong kotse. Baka malis ang kulay. Madaling kukupas. Hindi ako nagsasawang linisan to. Gwapo Ang sabihin mo maganda. Kasi maganda ang may-ari. Ang galing yung pumili Ibinagay lang sa ganda ni madam. Kahit ikaw, Teo, maganda rin. Naalala ko nung minsang isinama ka ni Fernanda. Nakabistida ka. Napilitan lang ako noon. Pwede ba kitang yayain sa bahay? Mag-inuman tayo. Oh, ay, hindi ako umiinom, sir. Tsaka baka pagalitan ako ni madam. Kung gusto mo, ipaalam kita sa kanya. Ano? Ipaalam mo ako sa kanya? Baka hindi ako papayagan noon. At baka magsilos pa yun. Bakit naman siya magsiselos? Sinusubukan ko lang kayo. Hindi pala kayo siloso. Ano ba talaga? Ako o ang madam mo ang magsiselos? Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Kung gusto mo talaga ako yayain, ipaalam mo ako kung ganun kay madam. Kung ganon, papasukin mo ako sa loob. Ang ibig kong sabihin, diyan sa opisina ni Fernanda. Ano? Sasamahan ko na lang kayo, sir? Siya nga pala, nakalimutan ko. Bukod sa driver ka, bodyguard ka pa. Hindi bale, ipapaalam naman kita sa kanya. Kailangan ko din ang pagpayag mo at para makausap ko ang amo mo. Hindi naman sa ganun, sir. Pupunta din naman ako sa opisina ni madam. Sabay pa kayong pumasok dito sa opisina.
Nakita niya akong naglilinis sa bago niyong sasakyan, madam. Sabay na kaming pumasok dito. Ang ganda ng sasakyan mo, Fernanda. Kasing ganda mo. Ang galing mong pumili. Ay, lalabas muna ako, madam. Maiwan ko muna kayo, sir. Oh, sige. Wala naman akong ipag-uutos sa'yo. Fernanda. Niyaya ko si Teo na mag-inuman kami sa bahay. Kaya ipapaalam ko siya sa'yo. Walang problema, Mandy. Magpapahatid muna ako sa kanya sa bahay. Ano kaya kung ako na lang ang maghatid sa'yo? Ang sabi ni Pipita, si Mandy daw ang naghatid sa'yo. Bakit nasaan si Teo? Niyaya siya ni Mandy na mag-inuman sa bahay nila, Itay. Kaya si Mandy ang naghatid sa akin dito. Mabuti naman at ginusto mong ihatid ka dito. Sinabi kasi sa akin hanggang pintuan lang siya. At saka sa likod ng kotse ako sumakay. Para magbukas siyang driver kung sakaling may makakita sa amin na magkasama kami. Bakit mo pinayagan si Teo? Hindi yata siya umiinom ng matapang na alak. Alam niyo kung bakit, Itay? Malay niyo, kay Teo niya ibaling ang kanyang damdamin. O di, nakaiwas na ako. Oh, uminom ka lang, Teo. Maraming pulutan. Masarap itong pulutan, sir. Lalo na kapag may kanin. Nagpapatawa ka ba? Hindi ako pwedeng malasing, sir. Baka hindi ako makakauwi niyan. Baka makarnap pa ako. Lasing ka na yata eh. Ang sasakyan ang makakarnap. Ang sabihin mo, makidnap. Isa pa, sir. Hmm. Tinuturoan kami ni Pepita na magkarate. Ha? Ano? Oo, yan ang sabi sa akin ni Madam. Magpaturo ako kay Pepita para daw may silbi ako bilang bodyguard. Oo nga pala, ano? Alam palang magkarate ni Pipita? Oo, pero hindi daw gaano magaling. Baka daw tatalunin ko pa siya pagdating ng araw. Bravo! Ang galing mo, Pipita. Natutuwa ako abang pinagmamasdan kita. Sige, madam. Umpisa na natin ang mag-ensayo. Gayahin niyo lang yung tinuro ko sa inyo at yung nakita niyong ginawa ko. Parang mahirap gawin. Kaya niyo yan, madam. Baka mabaling mga buto ko. Huwag na yata. Naumpisahan na nga natin, madam eh. Ituloy na natin. Hihinga muna ako ng malalim. Nininervyos ako. Mas lalo kayong nervyusin. Kung makikidnap na kayo, madam. Ay, ilayo niyo po, Diyos ko. Huwag sanang mangyari yan, Pipita. Ano kaya kung si Teo na lang sanayin mo? Teka, ngayon ko lang naalala. Bakit wala siya? Baka tulog pa yon, madam. May usapan na ngayong umaga mag-iensayo. Pasado 12:00 na ng gabi kasi nakauwi. Baka mahimbing pang tulog. Kung bakit pinayagan ko siya. Hindi ko naisip na ma-ensayo pa lang yung umaga. Ang inisip ko, siya ang niligawan ni Mandy. Ha? Hindi ko napigilan ang aking dela. Teka. Bakit, madam? Wala. Subukan kong mag-ensayo. Totoo palang mahirap ang walang alam.
sarap matulog. Pero masakit ang ulo ko. Bumangon na nga ako at makapagkape. Para may masmasan. Bakit kasi hindi ka umuwi kaagad? Si Manny sanang nilasing mo. Mabuti na lang at naiuwi mo pa ang sasakyan. Hindi ako ganong uminom, madam, pero napuyat naman ako. Hindi kita maintindihan. May masmasan ka kamo pero napuyat ka. Halo-halo na, madam. Puyat at hangover na to. Nahihilo ako sa'yo. Ang siya nga pala, wala ka bang maalala ngayon? Oo nga pala, no. Kapanganakan ng nanay ko ngayon. Uuwi sana ako, madam. Pero malayo naman ang lugar namin kasi. Ano bang napagkasundoon ninyo ni Pipita? Oo nga pala. Nakalimutan ko na. Kahit bukas na lang, madam. Mabalik din ako kapag naihatid ko na kayo. Mag-usap na lang tayo pagdating sa opisina. Sige, ubusin mo na yung kape mo. Kayo, madam. Hindi na ba kayo mag-almusal? Yan ang napapala sa isang tanghali ng magising. Kanina pa kami nag-almusal. Inaantok ka pa ba? Ha? Maganda talaga itong naisip ko. Malaking tulong sa akin. Hindi pa kaya sila nakakahalata? Kailangang mapaniwala ko si Fernanda na si Teo ang gusto ko. Yan palang hinala niya. Mapapasa akin ka rin, Fernanda, sa pamamagitan ng tulong ng tomboy na yon. Kasalanan din pala ni Fernanda. Napag-usapan yung mag-ensayo kayo. Pero pinayagan naman niya si Teo na makipag-inuman kay Monday. Nakalimutan niyo siguro. Ang importante kasi, ang nasa isip niya, na si Teo na lang ang ligawan ni Monday. Kaya pala ganun na lamang sinabi ni madam kanina. Pero napansin ko, may gusto si Teo kay Fernanda. Ang galing niyong pumuna, Uncle. Oras na malaman ni Madam yan. Hindi ko lang alam ang gagawin niya. Totoo yan, Pipita. Kumuha rin lang ng driver. Isa pang tomboy. Araw-araw ka na lang pupunta dito sa opisina na kay Aga. May importante pa tayong pag-uusapan? Ito'y tungkol sa negosyong nakisosyohan mo sa akin. Nagumpisa na ang operasyon. Baka gusto mong bisitahin ang opisina para makita mo. Hindi ko maharap ngayon. Sasabihin ko na lang sa'yo kung kailan. Baka gusto mong si Teo na lang ang isama ko. Pwede naman, sa bagay. Wala naman siyang ginagawa. O sige, kung ganon, hindi na ako magtatagal. Teka, muntik ko nang makalimutan. Tatawagan ko na lang si Teo kapag mag-i-ensayo na kami. Dito pa lang opisina ninyo. Maluwang. Maraming sasakyan na nadaanan natin papasok dito. Basement yon. Maganda ang plano ko sa lugar na ito, na kung saan pinagsusyohan namin ni Fernanda. Talagang hindi nagsasawa na magpayaman si madam. Siyempre, magpayaman ka lang habang may pagkakataon. Asawa at anak na lang ang kulang sa kanya. Totoo yung sinabi mo, Teo. Pero may inis lang si Fernanda kapag narinig niya yan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong. Kumusta pala ang pag-iinsayo nyo?
Sila lang ang nag-practice kaninang umaga. Ngayon sana kami mag-ensayo ni Pipita pero pinasama naman ako ni Madam sa iyo. Ganun ba? Hindi ka matututong magkarate, Teo, dahil pipigilan kita. Kumusta ang pagtuturo mo kay Teo, Pipita? Mahirap palang matuto, Madam. Akala ko, babaliin na ni Pipita ang aking braso. Hindi ko naman gagawin yun, Teo. Ang sakit nga ng katawan ko, Madam, pero gagawin ko to para sa inyo. Ha? Bakit para sa akin? Parang hindi ko nagustuhan ng sinabi mo Bakit hindi nagustuhan, Madam? Kayo nga ang may gusto na matuto ako magkarate. Iba siguro ang pagkaintindi ni Madam sa sinabi mo, Teo. Pasalamat ka at kinampihan ka ni Pipita, Teo. Sige, magpahinga na kayo pagkatapos na mag-almusal. Oo, Madam. Maligo na rin ako para maihatid ko na kayo sa opisina. Nakalimutan mo na ba ang araw, Teo? Lalabas tayo mamayang hapon. Kasama natin si Pipita at si Itay. May dadaluhan tayong party. Pumasok ba kayo sa opisina, Teo? Yayayain sana kita. Hindi kami pumasok ngayon. Pero may dadaluhan kaming party mamaya. Ganun ba? Kaya hindi kita mapagbibigyan. Sayang. Nagkatay pa naman ako ng karnero. Ay, sayang na sayang ah. Hindi pa ako nakakatikim ng ganyang karne. Masarap. Pero hindi bale. Sa ibang araw na lang. Sige. Bye. Ito na yung matagal kong hinihintay na pagkakataon. Ako mismo ang kikilos. Hindi na talaga makakaiwas si Fernanda. May magagawa pa kaya siya. Ay, hindi ko maintindihan si Fernanda kung minsan. Mas gusto niyang gamitin yung lumang kotse niya. Napaayos na kasi, sir, at medyo mataas itong nabili niya. Bakit niya binili? Ay, sumusunod sa amin Bakit, Pipita? Anong tinitignan mo dyan sa likuran natin? Malapit na sa amin ang sasakyan. Gusto yata kami yung banggain. Kapigin ko ang manibela. Ay, Pipita! Bakit? Bumaba ang lalaki na nakasakay sa kotse. Namuntik nang bumangga sa atin. Parang may sinisingis sila. Gusto nila tayong pababain. Uncle, ako lang bababa. Diyan lang kayo, ha? Tatawagan ko si Madam na tumawag na lang ng pulis. Pinagmamasdan lang ako ng mga lalaki. Pagkakataon ko na ito. Yeah! Pipita! May baril sila! Unahan ko na sila. Yeah! Teo! Tulungan mo si Pipita! Tumakas na sila! Sasakay na sila sa sasakyan nila! Hoy! Balik kayo dito! Woo! Balik kayo! Walang hiya ka, Mandy. Gusto mo pala akong kidnapin? Fernanda, Hindi ka na makapagkakaila pa. napakasuplada mo kasi. Kaya napilitan akong gawin ito sa'yo.
Hindi lang yan ang kasalanan mo. Karnapor ka pala. Gusto mo pa akong idamay? Sayang ang kagandahan mo, Fernanda. Ang sabihin mo, walang hiya ka. Ah, Mabubulok ka sa bilangguan. Nakakatakot pala ang Mandy na yon. Hindi lang kidnapper, karnapper pa. Mabuti na lang at naisip ko bago tayo umalis na yung lumang kotse ang gamitin ni Teo. Pipita, salamat sa iyo 2 beses nila akong pinagkamalan. Talagang kayo ang sadya nilang kidnapin ng mga yon. Noon pa man. Oh, Madam, bakit ka nanginginig, Teo? Kung nanenervyos ka, di mas lalo na ako. Naku, parang hindi ka tomboy. Teka nga muna. Paano pala nalaman ni Mandy ang pupuntahan natin? patawarin niyo po ako, madam. Hindi ko alam na ganun ang plano ni Mandy sa inyo. Dinawit pa ako para may sa katuparan ang masamang balak laban sa inyo. Akala mo siguro hindi ko alam na may masama ka ring binabalak sa akin. Pinagkaisaan niyo ako. Madam, patawarin niyo na ako, please. Ngayon din, umalis ka sa pamamahay ko. Fernanda, Eh, bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Teo. At palagay ko, hindi ka na rin siguro magsusuplada. Kung bibigyan niyo pa ng isang pagkakataon si Tio, ako na ang bahala sa kanya. At baka mababago na rin ang kanyang pagkatao. Diyan nagwawakas ang isang linggong kwento natin dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lite Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.